Kamusta Capricorn? Welcome to Like a Tarot. Gamit ang mystical cards at saka angel number, alamin natin kung ano ang situation mo. Itong mga cards na ito ay connected pa rin para mabigyan ka ng idea, kaalaman at saka advice. Pasensya na kayo guys kung hindi ako agad nakapag-upload kasi hindi ko napansin na marami na pala akong cards na kailangan ko na palang i-cleanse at saka ipahinga. Tig-dalawang cards ang kukunin natin dito sa mystical cards at saka sa angel number. Alam ko na yung meaning ng dalawang cards na kaya ipapaliwanag ko na lang. Itong unang card na wealth. Napakaganda ng card na ito kasi ibig sabihin napakaswerte mo kasi yung financial, trabaho mo o kaya kayamanan ay magpapatuloy. At kung ano man yung mga plano mo or ginagawa mo ngayon ay ma-achieve mo. Ito yung pinapakita ng card. Ano man yung mga plano mo, ma-attain mo. Kaya magpatuloy ka lang sa mga plano mo. Itong serpent ang nagsasabi naman na para ma-achieve mo yung mga goals mo sa buhay, kung ano yung mga dumarating na bago, i-apply mo. Kailangan kasing i-apply yung pagbabago para makamit mo yung itong wealth or abundance na mangyayari sa buhay mo. Hindi na kasi effective yung ilang sitwasyon na nangyayari sa buhay mo para sa darating na bago. Yun yung kasaganaan. At saka kahit na nakaka-experience ka ng mga magandang pagkakataon, kailangan mo pa rin ng pahinga, yung ma-relax yung isip mo para mas lalo kang mapupunta sa mas magandang kapalaran. Kaya kung nag-aaral ka man, may trabaho ka o negosyo, may improvement. Ang angel number mo, 444. It means that your angels want to send you a message of love and encouragement. Maybe hindi ka pa sure sa mga plano mo kaya pinapalakas ng mga cards na ito ng spirit guide mo yung loob mo para magpatuloy. God is not in a hurry. You are. It's why you are anxious, stressed, and disappointed. Just what was meant to be yours will be yours. Kaya huwag matakot kung ano man yung gusto mong simulan or subukan. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Alamin natin kung ano yung situation mo, situation ng person mo, sitwasyon ng relasyon, yung outcome, at saka sa uli kukuha ko ng charms. Inaalam ko ito guys para malaman natin kung meron bang pagbabago. Unahin muna nating alamin yung cards mo. Nine of Cups, Knight of Cups, at Nine of Wands. Itong mga cards mo nagsasabi na nakabangon ka na sa mga personal challenges mo. Kumbaga, natupad or unti-unti mo nang natutupad yung mga pangarap mo. Kung meron ka mang person na sinasabihan na kayang-kaya ko na kahit wala ka,
Napapatunayan mo dito sa mga cards na kaya mo talaga at saka hanggang dito nagpapatuloy yung tagumpay mo sa iba't ibang aspeto. Ang ilan sa inyo, hindi ka pa man tapos mag-aral, meron ka ng target na trabaho or gustong pasukan. Ang ilan sa inyo, estudyante ka man o kaya negosyante o nagtatrabaho, merong mga offers sa'yo. Kaya tingnan mo maigi kung kaya ba ng schedules mo para bawat plano mo ay mag-work. At saka kahit naman may mga person na pumigil or magpa-distract sa iyo, yung goal mo pa rin sa career or negosyo ang mas pagtuunan mo ng pansin. Magkaroon ng determinasyon at saka lakas ng loob para maresolbahan mo anuman yung mga issues na paparating. Pero sa lahat ng cards na ito, mas maraming happiness kesa sa mga problems. Sa mga single or nasa relationship, dahil sa nalalagpasan mo na nga yung mga challenges na dumarating sa buhay mo, mas lalo mong naaasikaso yung sarili mo. At saka, meron ding person na humahanga sa'yo. Single ka man or nasa relationship. Pero sa mga single, mas prioridad mo yung natatamasa mo ngayon. Sa mga nasa relationship, kahit maraming bumibilib sa'yo or humahanga sa'yo, alam mo kung ano yung limitasyon mo at saka prioridad. Six of Swords, Four of Cups, at Four of Wands. Itong cards ng person mo, meron siyang takot na baka mawala yung mga magandang nangyayari sa buhay nyo. Kaya ang ilan sa inyo, yung person mo, nag-iisip siya ng iba pang kita, panibagong kita, o kaya yung mag-abroad. At yung mga plano niya ay para sa pamilya. Gusto niya kasing maging stable or patatagin yung abundance or kasaganaan na nangyayari sa buhay niyo. At saka, nakadalawang cards na posibleng yung person mo nasa ibang bansa. May posibilidad din na paparating na siya or nagpaplano siya na magbakasyon. At saka, naiisip at nararamdaman din ng person na ito na sana nandyan siya, kasama niyo siya. Sa financial, maganda yung pasok nito at maganda yung kondisyon. Kasi, mas lalo pang nagsusumikap. Kaya, mas lalong lumalago. At ang advice ng mga cards na ito sa financial, okay naman yung kumikita ka, maliit or malaki, pero kailangan nasa kondisyon yung feelings mo. Na dapat happy ka sa mga desisyon mo or ginagawa mo. At alam mo din, dapat yung timing kung kailan yung pahinga. Para ma-enjoy mo din kung ano yung mga pinaghirapan mo. Sa mga single or nasa relationship, yung person mo or naging person ay mapanakit siya. Kaya wala kang naging choice kundi iwan siya. Hindi ito naging madali sa iyo. Matagal bago nagkaroon ng healing or minsan sumasagi pa rin sa isip mo yung nangyari sa nakaraan. At itong crisis na nangyari sa buhay mo, alam mong hindi mo deserve. Dalawang cards na yung nagsabi na iniwan mo talaga siya. At ang ilang single, mas natagpuan mo pa yung happiness na single ka. At ang ilan na nasa relationship, nagbigay ka pa rin ng pagkakataon sa person mo na para ma-solve yung mga issues at maging happy ang relasyon nyo.
Dalawang cards din ang nagsasabi niyan. Ang next naman ay patungkol sa relasyon. Guys, general reading ito kaya kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na rin magpalit kung si person mo ito o ikaw. Five of Pentacles, the Fool, at Ten of Pentacles. Yung relasyon ng ilan sa inyo, yung bang parang binagyo? Yung biglaang nagkaroon ng iba't ibang problema, iba't ibang sitwasyon na naranasan nyo ng person mo. Marami kang iniluha, nagkasakitan kayo sa salita or pisikal. Mukha ring dumistansya ka or iniwan mo siya pansamantala. At nakabuti ito para sa inyo ng person mo or sa iyo. Para sa mga single na para malaman mo kung ano ba talaga yung gusto mong buuin na relasyon sa future. At sa mga single, yun nga talaga yung mangyayari sa iyo. Kasi di ba sinabi na sa angel number mo na kung ano yung para sa iyo ay para sa iyo. Kaya may mga nangyayaring sitwasyon na hindi mo maintindihan. True love at saka happy na relasyon ang darating sa buhay mo. Pang future na ito guys Para naman sa mga nasa relationship, yung space na nangyari sa relasyon nyo ng person mo, mas nakatulong pa na para ma-realize nyo kung gaano kahalaga ang relasyon. Iba pa rin talaga yung partnership or teamwork nyong dalawa. Kaya ang ilan sa inyo nagkakasundo pa rin or nagpapatuloy na masaya yung pamilya kahit na marami man itong pinagdaraanan. Kahit yung kasaganaan sa trabaho, sa negosyo, nagpapatuloy pa din. Sa illness naman, mag-ingat sa contagious disease, yung bang nakakahawa. Ang una dyan, trangkaso. Kaya mag-ingat. Pero meron pa rin namang recovery, naka-2 cards ka. Alamin naman natin yung outcome na cards. Ang unang card, Queen of Swords. Ang advice ng card na ito, iwasan yung perfection o kaya yung pagiging strict kasi mas may stress ka lang or magiging painful ito na sitwasyon or feeling sa iyo. Kasi ma-achieve mo pa rin naman yung kahit na imposible. Itong Page of Cups naman ay ang hatid ay good news sa iyo para ma-achieve mo yung mga plano mo sa buhay. Hindi lang naman yan, kundi meron din person na magpapasaya sa araw mo. Na makakabuti sa kalusugan mo. Ang last card ay the Star. Nasabi na sa naunang cards na merong changes na dapat i-apply mo sa buhay mo. Kasi itong the Star din ang nagsasabi na merong renewal na paparating. Medyo risky yung tatahakin mo pero makaka-inspire ka ng bawat taong makaka-witness nito. Diba nasabi na nga na ma-achieve mo yung imposible. At syempre guys, habang nagkakaroon ng kasaganaan or gusto mong ma-achieve yung mga goals mo, kailangan pa rin magpatuloy na humingi ng guidance kay God. Ito naman yung ilan sa zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Siya nga pala guys, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Libra, Leo,
Taurus, Capricorn, Pisces, Cancer, Gemini, Aquarius, at Scorpio. Ito naman yung posible na nandito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. Ikaw na lang bahalang tumukoy.